Department of Energy is conducting inspections of gasoline stations ahead of expected oil price hikes this week. For more details, let's talk to mobile journalist Arles de los Santos. Arles, go ahead. Angela at Diego, tatlo nga na mga gasolinahan sa Kamaynilaan ang hinainan ng show cause order ng Department of Energy kaugnay sa umano'y mabilis na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo nito kahit hindi pa itinatakda at inilalabas ng ahensya ang marapat na updated price list nga nito, no? Kung saan naunang nasampulan ang isang gas station sa Pasig City na kung saan ito ay yung tinatawag na mas mataas talaga na presyo, no? Yung nakita daw kasi doon sa investigasyon ay mataas yung presyo nito sa diesel. Based sa inspection report form, lumalabas na 79 pesos ang presyo ng diesel sa nasabing gasolinahan mula sa dating 51.98 pesos lang o 54.1% yan na mas mataas. Kaya naman sunod na binisita ng DOE yung isa pang gasolinahan dito naman sa Quezon City sa Xfinity Gas Station sa Commonwealth Quezon City kung saan parehas pa din na mas mataas at mas mabilis agad yung initakda nitong mga presyo sa kanilang mga produktong petrolyo kung saan nga binigyan ang mga kumpanya ng 24 na oras upang magpaliwanag. Posible rin kasuhan ang mga ito kung hindi susunod at gayon din ang mas malala aalisin o kakanselahin ang lisensya ng mga ito. Personal na inihatid ni DOE Undersecretary Felix William Fentabella ang mga show cause order. Inatasan ng DOE Angela at Diego ang lahat ng oil companies at gasoline stations na mahigpit na sumunod sa fuel pricing rules at iwasan ang hoarding o anumang unauthorized na pagtataas ng presyo. At Angela, hindi lamang dito sa Maynila nangyayari yung mas mataas na presyo, no? Kahapon, nakita natin na mahaba na yung pila ng mga gasolinahan sa Cavite at sa Batangas at yung presyo ng diesel doon. Hindi pa man dumarating ang Martes ay umabot na agad sa 82 pesos ang isang litro nito, no? Mas mataas yan ng humigit kumulang 20% sa nararapat lamang na 60 pesos na floor price nito. Angela. Arles, ano ba ruling? Kasi kanina kausap namin si June De Leon, no? May certain gas station na medyo hindi na naka-display in full circle yung prices ng fuel. Kasi ang alam ko, sinabi ng mga government agencies, kailangan very visible ang pricing. Ano ang ruling dito regarding that? May penalty ba yung mga ganyan din? Kasama yan, Diego, sa mga dapat ngang makita ng publiko, no? At least yung any amount na actually hindi lang yan sa produktong petrolyo, pati yung mga binibili online, pati yung mga presyo sa grocery, kailangan talaga yung retail price man yan or yung price mismo ng mga produktong yan ay dapat naka-full display, no? Kaya nga kanina kasama sa mga tinignan agad natin nung binigay yung show cause order ay kung kumusta na ba o mas mababa na ba yung presyo ng kanilang mga produkto. Doon sa unang hinainan ng show cause order, umabot kasi ng nasa 79 pesos yung price ng diesel doon sa kanila, no? Pero kanina pagdating natin, mas mababa na yan. Nasa 74 pesos and 50 centavos na lamang, no? So, yung mga ganon ay talagang nakikita, no? And yung iba, nakita din natin kahit online, meron na talagang mga out of stock o nauubusan. Pero napaka-alarming yan, at least for the DOE, kasi two things can happen, no? Pwede na wala na talagang supply or kulang na talaga yung supply, or ang possibility ay hino-hoard ito para kapag itinakda na yung price hike bukas, tsaka nila ilalabas ito, no? So, in a way, parang pagsasamantala ito doon sa crisis nila na nararanasan na kung saan kasama sa mga apektado ang Pilipinas. Arles, para malinaw ha, kasi tomorrow ang expected increase midnight onwards or 6 a.m. Until may announcement. Hanggat hindi pa na-announce yung official time and price, bawal magtaas ng presyo today ang mga gasoline stations. Tama ka dyan, Diego. Higit lalo yung mas mataas sa itinatakda. Actually, naglabas din, no, yung DOE ng prices ng sa gasolina. At least nagre-range yan sa 49 pesos
to 64 pesos. And then yung diesel naman ay nasa 49 pesos hanggang 66 pesos and 59 pesos. Pero sa mga binisita nating mga gasolinahan ngayon na hinaina na show cause order, nagre-range na nasa 69 to 72 pesos. 74 nga yung sa Pasig City. So mataas na talaga yan, no? Unless yung gamit nila ay yung diesel plus, no? Na nagre-range talaga between 56 pesos and 80 centavos hanggang 74 pesos to 81 centavos. Kaya bawal din, paalala din ng DOE, bawal din yung pag-hoard talaga. Kagaya na lang yung pagkakarga sa container, Oo. sa drum, sa bote, at iba pa kasi posible na baka isa pang problema yung maging dulot nito. Kapag hindi na ilagay sa tamang lugar, baka mapaglaruan din ng mga bata o mainitan na ng matagal, sunog naman yung maging problema. Pero Arles, may mga reports tayo na sinasabi nila isa sa mga lugar na nagkakaubusan daw ng supply ng fuel products ay ang Quezon City. So, natignan na ba ito ng DOE? And paano tayo makasigurado na kunyari ang isang oil company ay hindi nagmamanipula ng kanilang supply tulad na nabanggit mo kanina? At least, Angela, sa pag-iikot natin kasi sa tatlong mga gasolinahan na sinilbihan, no, ng Yes. show cause order, isa doon sa Pasig and then dalawa sa Quezon City. So far, may nadaanan tayong iba pang mga gasolinahan, hindi naman mahahaba yung pila, yung iba talagang kakaunti, mga isa-isa, dalawa-dalawang sasakyan lang, no? So hindi talaga ganun pa karami daw. Mas nakita natin yung kahapon mas may volume talaga siya, no? At least dun sa second question, we will expect that DOE Secretary Sharon Garin will be able to expound more on that topic, no? Kasi merong ina-argue yung mga business owners ng mga gasoline stations yung kanilang argument sa oil deregulation law. Daan nila sila na daw yung parang meron silang kapangyarihan para itakda yung price, no? Pero giit ng DOE, may kapangyarihan ng ahensya para nga ilabas ang mga kautusan at maging yung mga posibleng maging presyo, syempre, nakabase na rin sa itinatakda ng merkado. Angela. Ano ba yung pwedeng parusa dito sa mga oil companies na to, sa mga gasoline station na hindi sumusunod sa mga patakaran ng DOE? Doon, Angela, sa kanina, sa mga sinilbihan na show cause order, so may 24 hours sila to respond. Kung hindi nila masasatisfy or may papaliwanag ng maayos sa ahensya yung kanila naging hakbang, pwedeng mag-proceed sa next step, no, yung DOE. May mga criminal and administrative na mga kaso o reklamo na pwede silang kaharapin. Ang mas malala pa ay baka kanselahin, no, yung kanilang mga lisensya. Kaya kailangan talagang tumugon ang mga ito. Pero kasama dyan, no, syempre, kunwari, kung hoarding naman yung maging kaso, meron tayong batas sa pambansa bilang 33, no, na kung saan nga pwedeng patawan din ng parusa at cancellation ng permit doon sa mga kumpanya na iyon. Alright. Thank you for that report, Mobile Journalist Arles de los Santos.